Hi, magandang hapon mga kababayan. Pag-usapan po natin itong mayor ng Davao, si Baste Duterte, na isa rin palang sinungaling. Yung bang hindi marunong manindigan sa sarili niyang salita. Walang isang salita. Walang pinagkaiba doon sa tatay niya. Siyempre nga naman, saan ba naman mangongopya ng gawi yung anak, kundi sa tatay, sa magulang. Yun ang gawain ng magulang eh. Ano po bang tinutukoy ko rito? Yung ginawa niyang pagde-declare ng war on drugs, nakapareho ng sa tatay niyang si Digong, na unang araw pa lang ng pagkakadeclare niya, 8 agad ang namatay. Ngayon, in-interview kasi siya nung Tatlong Itlog. Sino yun? Yung Banateros daw sila. Yun, guest nila si Baste at in-interview. Yung tungkol nga sa alam mo, wala namang kwenta mag-interview. Ibang-iba kaysa sa no? Nasanay tayo sa yung professional journalists kapag nag-interview talagang may laman. So yun nga, doon sa interview na yon nung tatlong Banateros kay Baste, sinabi niya doon na yung mga napatay daw doon sa Davao, yung 8 pinatay na mga adik daw, adik or pusher, na gano'n na naman, mga pobre, yung mga nakatsinelas. Sabi niya, wala naman daw kinala, hindi raw siya ang nag-utos. Hindi daw niya iniutos na pumatay. O nga naman, kasi nga naman, doon sa kanyang speech, ang sabi niya, papatayin ko kayo. Ibig sabihin, siya yung papatay. Hindi yung mga pulis. Pero naman mga kababayan, sino namang tanga ang maniniwala na gagalaw ba yung pulis kung walang may utos, kung walang order? Diba? Kaya lang naman kumilos yung pulis dahil yun ang utos sa kanila eh. Tapos ngayon, porke kasi gustong paimbestigahan ng national government, itong AJK na naman ito, AJK, continuation nung gawi, dating gawi, dyan sa Davao, nang mula sa kanyang ama, sa kapatid, ngayon siya. Ngayon, idinidinay niya. Alam mo, itong mga Duterte, mga kababayan, parang hindi lalaki. Hindi marunong manindigan sa salita nila. Sinungaling. Di ba si Duterte, ilang beses na siyang nagsinungaling sa atin, yung tatay. Tapos naman ngayon ito. Pero alam mo, sa tingin ko po kay Baste, doon sa pagsagot niya, alam mo, sa totoo lang, walang kakwenta-kwentang sumagot. Walang no brains. My goodness. A mayor at that, hindi nga marunong magsalita. Uutal-utal. Diyos ko naman, kayo mga taga dyan sa Davao, bakit yan ninyo ibinuboto? Ganyan ba ang gusto ninyong maging mayor ninyo dyan? Ganyang klaseng tao? Walang isang salita, walang kautak-utak. Tapos ngayon dinideny niya na hindi daw niya inutusan yung mga pulis na pumatay ng mga adik. Kikilos ba yun kung walang nag-utos? Sino niloko mo, Baste?
Napakatanga magsalita eh. Tingin ko itong Baste na to, nung nag-aaral ito sa school, bulakbol ito eh. Mukhang walang natutunan. Ultimong pagsasalita, yung kanyang magi-English naman sana pero hindi natatapos kasi hindi niya alam kung anong idudugtong. Walang alam. Ang alam lang siguro nito, humit-hit. Diba? Come on. Kaya niya nilunsad yung war on drugs. Kapareho ng sa tatay niya. Kasi galit daw sa adik. Look who's talking, di ba, mga kababayan? Galit sa adik. Bakit? Ikaw lang ba Baste ang gusto mag-adik? Gusto mong i-monopolize ang pag-aadik? Kilalang kilala kayo dyan sa Davao. Lalo ka na. Diyos ko, sa itsura na lang eh. Sa itsura na lang. Hindi mo man lang mapagkakamala na hindi adik. Tapos ngayon, idinina yung, porque ang yabang kasi. Siguro, para mapag-usapan man lang siya ng buong bansa, ayan, nag-EJK na rin. Ano, walang kautak-utak. Walang kadala-dala. Yun na nga ang kaso ng kaso ninyo sa ICC. Yung kagaya dyan sa ginagawa mo. Tapos ngayon tinuloy mo. Gusto mong ituloy, gusto mong buhayin. Siguro nga mga kababayan, dapat talaga ito marapat lang na itong si Baste, isali sa aarestuhin. Kasi nandiyan dyan yung proof, oh. Ako mismo narinig ko yung speech mo, Baste. Nananakot ka doon. Sinabi mo naman talaga na papatayin sila eh. Tapos ngayon, nagdi-deny ka. Ngayon, nilaglag mo yung mga pulis. Aba, kawawa naman yung mga pulis. Ibig ba sabihin nagsariling desisyon yung pulis? Mga pulis na yun? Ilang pulis yun? 7. Nagsariling desisyon na pumatay ng tao. Biruin mo sa loob ng isang araw. Unang araw pa lang. Kung hindi nasaway ng national government, pwede sa panahong ito, ilan na ang patay na? Buti hindi nadagdagan. Pero sa pagkakaalam ko, bago yung declaration na yun, marami nasa 100 ng araw ang namamatay dyan. Dahil dyan sa drug war na yan. Tapos walang galang. Kasi tinanong siya nung nag-interview sa kanya na ano daw ang gagawin niya na ngayon gustong paimbestigahan Abalos itong nangyaring EJK na ito dyan sa Davao. Aba, sagot ba naman? Di bahala siya, mag-imbestiga siya. Ganun ba dapat sumagot? Ganun ba dapat isagot na ang pinatutungkulan yung yung DILG secretary na kanyang immediate boss? Walang kagalang-galang mga kababayan. So, ngayon mo makikita talaga kung anong klaseng upbringing ang ginawa nitong mga Duterte sa mga anak nila. Sustuday. Ganyan. Walang ibang alam gawin sa panunungkulan. Kaya walang karapatan na maging mayor.
Ano ba ang talent niyan? Talent siguro niyan magsyabu, magsayaw. Magsayaw sa kalsada kapag bangag na. Walang kakwenta-kwentang mayor ninyo dyan, Davao. Sayang, magandang city pa naman yan eh. Maganda, maunlad. Pero ang namumuno, ganyan. Sige, iboto nyo pa uli. Sus Mariosep. Walang karespe-respeto. Sa bagay, ayaw naman talaga niyan magpolitiko eh. Pinilit lang ni Sara. Pinilit ni Sara na mag-mayor. Dahil nga, para sila pa rin ang may hawak ng Davao. Siguro kung mayroong iba silang pwedeng patakbuhin, baka hindi naman talaga yan, kasi tamad, ayaw magtrabaho yung pagme-mayor, di ba? Trabaho din yun. Naku, baka mamaya, baka ang patakbuhin nilang mayor eh, si Kitay, si Kitty, nasa edad na yata eh, 20 plus na yata yun. Pwede na mag-mayor. Pero, it's just the same. Basta, Duterte pa rin eh. Mga taga Davao, gusto nyo ba nung ganyan? Palitan nyo na yan. Ipapahamak lang kayo niyan, yung mga anak ninyo mapapahamak. Ngayon, sana nga po eh, maidagdag ito sa aarestuhin ng ICC eh. Kasi walang kakwenta-kwenta yung pamumuno po yung ganyan. Hindi mo naman mawawala ang mga adik eh. Kasi mayroong may supply eh. Eh in the first place, sino ba ang may gawa ng supply dyan? Di ba kayo din? So sino yung pinatay nyo? Pinatay nyo yung customer nyo. O baka naman kasi karibal, kakumpetensya, kagaya ng dating ginawa nung magulang mo, nung tatay mo. Ang pinagpapatay, mga kalaban sa negosyo, kakumpetensya. Kasi kung talagang gusto ninyong mawala ang droga dyan sa Davao, di sunugin nyo yung mga shabu factory dyan, na kayo rin naman ang may-ari. Anong mga kaplastikan yan? Diba? Sobrang kaplastikan. Ala namang naniniwala na eh. O yan dahil inilaglag mo baste yung mga kapulisan. Do you think na hindi yun magtatanim ng galit sa'yo? At hindi na rin maniniwala sa'yo, ano man ang iutos mo. Biro mo sila lang ang ipinahamak mo sila. Dahil ngayon, nakakulong. Samantalang ikaw, i-deny mo lang, ayos ka na. Kawawa naman ang mga yon, sumunod lang naman sa utos mo. Kaya sa susunod, kayong mga pulis dyan sa Davao, wag na kayong susunod sa utos ni Baste. Kayo lang ang mapaparusahan, pero siya hindi. Siya yung nagbigay ng utos, pero madali naman kasing i-deny. Tsaka Duterte yan eh. Diba? Sus, palitan nyo na yan mga taga Davao. Next year, eleksyon. Maglagay kayo dyan ng matinong mayor, yung kagalang-galang naman pati itsura. Hindi mo itsura niyan. Sus ko, hindi marunong magsalita. Diba? Okay, hanggang dito na lamang po mga kababayan at sa totoo lang, nakakainis man nga manood at makinig dyan sa mga pinagsasasabi ng mga Duterte. Kaya, usin na natin ito.
Basta tayo, marunong tayong magmahal sa ating bayan. Dahil alam natin na ito lang ang ating nag-iisang tahanan. Diba? Thank you for watching and see you later. Peace.